Sa maikling mensaheng ito ay makita natin ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Minsan, hindi po ba akala natin ang buhay ay para lamang sa atin? Ipinamumuhay lang natin ang buhay natin na atin lang, ang mga concerns natin ay atin lang. Ang concern natin ay kung paano lang mabayaran ng ganito. Ang concern natin ay kung paano lang natin mababayaran ang tuition ng mga anak natin. Ang concern lang natin ay kung paano tayo makakakain sa tatlong beses sa isang araw. Subalit God has a greater concern. At yun yung nais ng Diyos na makita natin na tayo ay we received a gift from the Lord. Na nais niyang gamitin ito upang pag ginamit natin ito ang ating kaloob, sumunod tayo, humakbang tayo sa pagsunod at sa paglilingkod sa Panginoon. May mga tao na naghihintay ng iyong pagsunod. What are some of the benefits of serving the Lord? Mga benepisyo. Merong benepisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa Exodus chapter 23, verse 25 to 26, ang sabi, so you shall, what's the next word? You shall serve the Lord your God. At kapag nag-serve ka sa Panginoon, ano mangyayari? And He will bless your bread and your water. At ano pang mangyayari? And I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. Amen. So what are some of the benefits of serving the Lord? One is our health is preserved. Merong tinatawag na divine preservation when you serve the Lord. How many times nung ako ay nagtuturo sa Bible school, how many times na nagkakaroon ako ng labis na pananakit ng ulo, and then nagkakaroon ako ng parang lalagnatin ako, trangkaso, maaari. Pero hindi ko naging dahilan kailanman o maaaring there was a time na nagkaroon ng COVID na hindi ko na talaga kaya sa church, sa sakit na ng ulo ko, hindi ako nakapag-church. Pero never ko magiging excuse ang sakit ng ulo o ang aking lagnat para hindi dumalo sa church. Never. Noong mga panahon na yon, kahit na ako ay medyo masama na ang pakiramdam ko, magtuturo ako at during the teaching, doon mo mararanasan yung kagalingan ng Panginoon. Number 2, God honors everyone that serves Him. John chapter 12, verse 26, if anyone serves me, let him follow me, and where I am, my servant will be also. Nasaan man ako, naroon ang maglilingkod sa akin, ang naglilingkod sa akin. If anyone serves me, him my Father will honor. If anyone serves me, ang sino mang maglilingkod sa akin, pararangalan ng Diyos. And again, I'm getting ahead of myself. Huwag niyong isipin ang paglilingkod ay nasa pulpito lamang. Huwag niyong isipin ang paglilingkod ay nasa pagkanta lamang, mapunta ka dito sa stage. Ang paglilingkod ay sa anumang kapamarahanan na kung saan ka gagamitin ng Diyos in a very useful way. If anyone serve me, him my Father will honor. It is a privilege serving the Lord. In fact, I may say, this is the greatest privilege that one can have. Amen. Other than, of course, the greatest invitation na binigay sa atin ng Panginoon to become a part of His family by accepting Jesus into our lives. Number 3 na privilege natin or benefit of serving the Lord is divine rewards. Revelation chapter 22 verse 12, sabi ng ating Panginoong Jesus, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give everyone according to his work. Ang paglilingkod sa Panginoon ay may kaakibat na reward. Luke chapter 12 verse 37, blessed are those servants whom the master, when he comes, will find them watching. Assuredly, I say to you that he, the master, he will grind himself and have them sit down to eat, and will come and serve them.
And the Lord said, who then, 42 to 44, and the Lord said, who then is that faithful and wise servant, whom his master will make rule over his household, to give them their portion of food in due season. Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you that he will make him ruler over all that he has. Yun yung mga benefit. How do we serve the Lord? Nakahanda po ba tayo maglingkod sa Panginoon? Ayon sa kaloob. Again, ulitin ko, not necessarily mga kapatid, hindi ko kayo tinatawag na maglingkod sa pulpito, na gawin kung ano ang hindi sinasabi ng Panginoon sa inyo na gawin. Hindi ko rin sinasabi sa atin na tayo ay kung ano man ang tumugtog tayo ng gitara. Ang sinasabi ko sa atin, sa simpleng bagay na gustong gawin natin para sa Panginoon, na gusto natin from the heart, Panginoon, I want to honor you. Because I believe na yung binigay mo sa akin na kaloob, once I use that for your glory, Lord, this will be the greatest honor of my life to serve the King of Kings. How should we serve the Lord? Paano naman tayo magsiserve kay Lord? We serve the Lord joyfully. Psalms chapter 10, 100 rather, Psalms 100 verse 2. Serve the Lord with gladness. Alam niyo ba mga kapatid, sa Panginoon, kung kayo ay maaring matagal na tayo sa Kristyanismo, ang gladness, kagalakan, ang rejoicing, pagre-rejoice, pagpupuri, ay napakalaking bagay para sa Panginoon. Kaya meron tayong praise and worship. Kasi alam niyo, in the Old Testament, come before Him with singing. Pero ang Diyos, He likes rejoicing. Sa totoo lang, as you would study the Scripture, ayaw ng Panginoon ang nalulungkot. Hindi nangangahulugan na kapag nalungkot ka, ang Panginoon ay galit sa'yo. Pag nalungkot ka, no. God is concerned kung bakit ka malungkot. Pero that should not be our attitude. Ang paglilingkod sa Diyos ng may kagalakan, big deal, Lord. Amen. Ang paglilingkod, alam niyo ang kabaligtaran ng kagalakan? Ng paglilingkod ng may kagalakan? Paglilingkod ng merong kabigatan. Kaya kapag hindi ka nagalak sa paglilingkod, nabibigatan ka. Amen. Alam na alam mo yung mga taong in faith because they rejoice. Joy is something you have. Rejoicing is something you do. We serve the Lord faithfully. Amen. We serve the Lord joyfully. We serve the Lord faithfully. Merong katapatan. And I think we will devote some other time siguro kung paano tayo magiging faithful. But faithfulness is, hindi lamang ang faithfulness ay pagiging tapat. Kumbaga na lagi kang naroon, wala kang absent. Hindi lamang yan ang katapatan. Ang katapatan ay paggawa pinagagawa sa iyo kung papaano sinabi sa iyo na dapat gawin. Yun yung katapatan. Hello, nasusundan po ba ninyo ako? Ang katapatan ay hindi lamang pagpunta, pag-attend sa church, pag-show up every time na walang palya. Ang faithfulness ay yung ginagawa mo ang bagay na ipinagagawa sa iyo kung papaano mo ito, kung papaano sinabi sa iyo na dapat gawin. Yun yung faithfulness. Amen. Kaya ang faithful people ay people that listens to instructions. Amen. Kasi ang katapatan ay pagsunod sa mga bagay na sinabi sa iyo na gawin mo kung papaano dapat na gawin. Hindi kung papaano mo lang gustong gawin. Pero paano mo ito gusto kong gawin? Nasusundan po ba ninyo ako? Mga sa pagluluto, sa chef, halimbawa, sinabi sa'yo, magluto ka ng ganito, ang patatas ay hiwain mo ng cubes, ang carrots ay hiwain mo ng pa-round, ang ganito ay gawin mo, yun ang dapat mong gawin.
Ay, hindi nagluto. Pag tikip ng chef ay, sinabi ko sa'yo, square yung patatas. Ay, bakit mo siya ginawang bilog? Bakit may sigsag-sigsag pa? Bakit hindi yan yung ginamit mo, hindi ang ginamit mo dahil sa yung slicer na ano? Ay, maganda nga, di ba, chef? Sundin mo kung ano yung sinabi ko. Narito pa po ba kayo? Ganon din sa Panginoon. Alam niyo si Moses na tinatayo ang tabernacle in the wilderness, ang sabi ng Panginoon, do it according to what God has shown you in the mountain. Gawin mo exactly kung paano pinakita sa iyo ng Diyos doon sa mountain. Amen. Ang pagsunod, lalo na sa mga bagay ng Panginoon, ay ginagawa sa pamamagitan na merong katapatan. Amen. We serve the Lord willfully because the kingdom of heaven is a free will kingdom. Hindi ka pipilitin ng Panginoon. Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sa pilitan ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya, ulitin ko ulit, sa Panginoon, big deal yung paglilingkod ng may kagalakan. At ang paglilingkod sa Panginoon ay dapat willful. Hindi siya sa pilitan. Praise the Lord. We serve the Lord willingly. Sa Exodus chapter 21, verse 1 to 6, ito ang tutuning ibibigay mo sa bayang Israel kapag ang isang tao ay bumili ng aliping Hebreo. Kasi dati nung kapanahunan na yon, ang mga alipin ay pwede mong bilhin. At kung ikaw ay namumuhay sa kapanahunan nila dati, pwede mo rin ipagbili ang sarili mo bilang alipin. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel kapag ang isang tao ay bumili ng aliping Hebrew, brother, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng ilang taon? 6 na taon. Sa ikapito, makakalaya na siya ng hindi kailangang tubusin. Right? Year of Jubilee. At tinatawag 7th year. Pag may alipin ka, 6 years maglilingkod sa'yo, 7th year palalayain mo. Yun yung law, utos sa kanila. And how many know that Jesus is our Jubilee? Pinalaya na tayo ni Jesus. Amen? Pinalaya na tayo. Hindi tayo alipin. Pinalaya tayo. So, balik kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, kung wala siyang asawa, halimbawa, binata siya ng binili, aalis din siya sa pitong taon, aalis din siya walang asawa. Ngunit kung may asawa siya ng mabili, halimbawa, may asawa siya, at sinama niya ang kanyang asawa ng mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay binigyan siya ng kanyang asawa at nagkaanak sila, halimbawa, binili siya, tapos binigyan siya ng amo niya, ng alipin, nagkaanak sila. Right? Pag alis niya sa 7th year, siya lang mag-isa. May iwan yung asawa niya na binigay ng amo niya at ng anak niya. So ganon, mag-isa siya ang alis. Siya lamang ang lalaya. Ngunit kung ayaw na niyang umalis, sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan, sa tabi ng poste ng pinto, at bubutasan ang isa niyang tenga. Sa gayon, magiging alipin siya habang buhay. Okay? So verse, tingnan natin sa Exodus chapter 21, verse 4 sa English. If his master has given him a wife, she has born him a son. So verse 5 na lang, verse 5. But if the servant plainly says, so kapag pinalaya na, halimbawa, binata siya nung naging alipin, pero binigyan siya ng kanyang master ng, ito, mapapangasawa mo, nagkaanak sila, at sa 7th year, lalaya na siya. May iwan ng asawa at anak. Maliban lang, kung sasabihin itong alipin na ito, sasabihin ng alipin, but if the servant plainly says, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free. Sa paglilingkod, mga kapatid, yun yung dapat nating attitude. Sa paglilingkod, pinalaya tayo ng Panginoon. Hindi ka pinipilit na maglingkod. Pero ito dapat ang attitude natin sa paglilingkod at motibo sa paglilingkod. I love my master. I love my wife. And I love my children. Kung ikaw ay married, ito yung dapat na priority ng buhay mo. Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang asawa mo.
at mahalin mo ang mga anak mo. Yan yung priority mo. Amen. Kung ikaw ay wala pang pamilya, ang priority mo, mahalin ng Diyos, mahalin ang magulang mo, mahalin mo ang mga kapatid mo. Sila yung priority. Yan yung priority ng buhay. Pag pinagbali-baligtad ninyo ang priority ng buhay ninyo, problema yan. Then, kung ganon, sabi niya, then the master shall bring him to the judges, he shall also bring him to the door. Pintuan. Dadalhin siya sa pintuan, kasi merong pintuan. Sa paglilingkod sa Diyos, sabihin natin, may pintuan. Ang ibig sabihin yan, it's a matter of choice. It's a will. Sa paglilingkod, hindi tayo pinipilit ng Panginoon. Pero ang motibo natin na dapat sa paglilingkod sa Panginoon, I love you, Lord. I will serve you, Lord. Amen. At sa paglilingkod natin, kasunod nun, order of priority, mahalin natin ang asawa natin. Mahalin natin ang ating mga anak. Amen. Paglilingkuran ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, kapag ganito ang ginawa ninyo sa buhay, mararanasan ninyo ang honor ng Diyos sa buhay ninyo. Makikita ninyo ang divine order sa buhay niyo. Pero kung sasabihin nyo, lalaya ako, ipapamuhay ko ang buhay ko ng naayon sa gusto ko. Amen. Problema yan siya. Ang mundong ito na ginagalawan natin sa ngayon ay puno ng willful na pagsuway sa Diyos. At hindi pagkilala sa pamamaraan at struktura ng Diyos. Kaya tayo dumating sa ganito. Amen. Kaya tayo dumating na ang gender dati, dalawa lang. Ngayon ay ilang klase ng gender meron. Buti na lang nandiyan si Trump, binalik sa dalawa ulit. Serve God. Love Him by serving Him in your life. Nasasabihin natin, until my last breath, Lord, I will serve you. At hindi salamat sa Panginoon na hindi perfection ang hinahanap niya. Hindi din ability, kundi availability. At ang puso na magsasabi sa Panginoon, Panginoon, naririto ako, binayaran mo ako, alam ko kung gaano mo ako minahal. Parang yung isang alipin, binibenta siya dati, in-auction ang alipin na ito. Ang sabi ng iba, bibilin ko siya ng 1,000. Ang sabi ng iba, ang sabi ng isa, bibilin ko 2,000. Sabi ng isa, bibilin ko ng 5,000. Subalit sabi nitong mayaman na ito sa likuran, bibilin ko siya ng 100,000. So wala na silang sa kanilang makatapat kasi sobra-sobra na ang ibabayad. Sabi niya ngayon, akin ka na, kinalagan niya at sinabi niya sa alipin na ito, pinalalaya na kita. Ang sabi ng alipin na ito, pinalalaya mo ako, binili mo ako ng ganyang halaga at pinalalaya mo lang ako. Sabi niya, oh, pinalalaya kita. Ganyan kita gustong pahalagahan ang kalayaan mo. Ang sabi ng alipin na ito, kung nagawa mo sa akin yon, sino pa ang makakapagmahal sa akin ng katulad mo? Wala kang matatagpuan doon. Mananatili ako sa iyo. Paglilingkuran kita. Ang tawag dyan, bondservant. Dulos. Yan yung si Pablo sa Biblia. Paul, a bondservant of Christ. Amen. Paano natin paglilingkuran ng Panginoon? We serve the Lord joyfully. We serve the Lord faithfully. Number 3, we serve the Lord willingly. At ito yung kaapat, dito tayo magtatapos. We serve the Lord by offering our life to the Lord. Ito yung parang halimbawa na natin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Sa Amplified, babasahin natin Amplified Classic, Romans chapter 12, verse number 1, sa Amplified Classic, I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, alang-alang sa masaganang biyaya ng Diyos na naranasan ninyo, na binili kayo sa isang malaking halaga. Sabi niya, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God. It is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Sabi sa Message Bible, so here's what I want you to do.
So ito yung parang medyo mas mababaw-babaw na version. Here's what I want you to do. Ito yung gusto kong gawin ninyo. Sabi niya, God helping you. Alang-alang sa masaganang biyaya ng Diyos sa inyo. Take your everyday, ordinary life. Ang buhay ninyo, ordinaryo ninyong buhay. Sabi niya, take your ordinary, everyday, ordinary life. You're sleeping, eating, ang inyong pagtulog ninyo, pagkain ninyo, yung pagpunta ninyo sa trabaho ninyo, at yung paglalakad ninyo sa buhay, ginagawa ninyo. Pagising ninyo, bibili kayo ng almusal, pupunta kayong tindahan, magja-jogging kayo, magbabasketball kayo, kakain kayo. Ay lahat ng ito na ginagawa natin sa ordinaryo nating buhay araw-araw. Sabi niya, place it before God as an offering. Gawin ninyo ito. Ialay sa Panginoon. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Amen. Kaya Panginoon, tinubos mo ako, binayaran mo ako, minahal mo ako, pinahalagahan mo ako. Inayos mo, Panginoon, ang buhay ko, narito ang araw-araw ko. Iyo, inaalay ko sa iyo ang lahat ng buhay ko. Wala akong iiwanan, wala akong ititira. Sino dito nagbukas ng pinto kay Lord? Amen. Pero ang tanong, susunod na tanong, nasaan si Lord sa buhay natin? Halimbawa, ipagpalagay natin ang buhay natin ay isang kotse. Kotse, sabihin natin kotse. Okay, nasaan si Lord? Sa kotse. Ang iba, nasa trunk. Alam niyo yung trunk? Likuran ng kotse. Lord, diyan ka muna. Pupunta kami ng church. Pagpunta na ng church, labas Lord. Tayo na sa church. Pagkatapos ng church, pasok ulit Lord. Ako na driver. Nasaan si Lord sa buhay natin? Driver seat. Si Lord, ikaw nagmamaneho. Sabi ni Lord, saan ka pupunta? Ba't dyan ka pupunta? Ako to, Lord. Bayaan mo na ako. Akin to eh. Okay, so walang magawa si Lord. Driver seat. O, nasan si Lord? Binibigay ba niyo yung manibela kay Lord? Amen. Pag binigay ba ninyo ang manibela kay Lord, pinababayaan nyo na si Lord na siya na, Lord, kung saan ka pumunta? Sige, doon ako. Or, pag pumunta si Lord sa Forgiveness Street, sabihin ba natin na, Lord, saan ka pupunta? Pupunta tayo sa Forgiveness Street. Patatawarin natin siya. Lord, kung alam mo lang ginawa sa akin yan eh. Hindi, akin na yung manibela, dito tayo. Hindi tayo sa Forgiveness Street. Sa Paghihiganti Street. Sino may control? Pupunta si Lord sa Generosity Street. Teka Lord, saan ka na naman pupunta? Pumunta tayo ng Generosity Street. Magbibigay tayo ng ating ikapo. Magiging tapat tayo sa ikapo. Magbibigay tayo sa kaharian ng Diyos. Pero Lord, ako na muna. Dito tayo pupunta sa kapila. Hindi tayo magbibigay ng tithes. Pinapasok na ba natin ang Panginoon sa buhay natin? Pero nasaan ang Panginoon sa buhay natin? Siya ba yung may say? Praise the Lord. Lord, pag nasa church, kasama kita. Pag ginagamit ako, Lord, kasama kita. Pag nasa school, diyan ka muna, Lord. Huwag ka lalabas. Amen. Baka makita ng mga kaklase ko, Lord, na nandiyan ka, may Jesus dyan. Problema. Amen. Nasaan si Lord sa buhay natin? Is He the Lord? We serve the Lord because we love the Lord. Again, mga kapatid, this is not about perfection. Maaring pag sa school mo, maaring hindi natin ni-represent na maigi si Lord doon. Amen. Pero iba yun, yung tinatago mo si Jesus. But we serve the Lord
Because I love my master. Amen. And I will offer my life to Him. Amen. At nawa mga kapatid, again, sasabihin ko sa atin, there's urgency na tayo ay magamit ng Panginoon sa kapanahonang ito. May mga tao na naghihintay sa iyo. May mga tao na naghihintay sa paghakbang mo kung saan ka tinawag ng Panginoon. May mga tao na naghihintay sa iyo doon sa pinagagawa ng Panginoon sa iyo na sumulat ka ng libro. O kaya isulat mo ang testimony mo. Amen. Testimony mo, ilagay mo sa magandang papel, pagandahin mo, pirmahan mo, testimony mo kung paano mo nakikilala si Lord sa buhay mo. Kung paano niya binago yung buhay mo, isulat mo sa magandang papel, picturean mo, post mo sa Facebook, may naghihintay ng mga tao na maaaring mapagpala sa testimony mo. Na maaaring katulad ng naranasan mo sa Panginoon, ang maaaring struggle nila na umahad lang sa kanila kung bakit hindi nila panampalatayanan si Jesus. May mga bagay na binigay sa inyo ang Panginoon na tanging kayo lang ang makakagawa sa inyo. Amen. Hindi ka man katulad nilang kilala, hindi man ganon ka-prestigiyoso ang ginagawa mo, but Lord, this is my vase. Whatever it is, I'm doing it for you because I love my master. And it is a great honor and privilege to love my master. And I pray, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng puso na mapaglingkuran ang Diyos sa buhay natin. Ang Diyos na lumikha sa atin, si Jesus na tumubos sa atin, at ang Espiritu Santo na siyang humubog, humulma, at nagbigay ng panibagong buhay sa atin.